Please be advised that the views and opinions of the host and guests do not reflect those of the station, the management, and its network. Welcome back po mga kabarangay. Excited po tayo ngayong Lakbay Aral Edition. Sapagkat makakasama po natin isa sa mga sikat na legal luminaries ng ating lipunan. And I'm so proud na he is also one of our colleagues here in GNN as a co-host of one of our shows, People's Court. But what strikes me the most is how passionate he is when it comes to the law. And not just the letter of the law, but also the dispensation of justice. Iba po yun. To the poor. Kasi dito sa barangay tayo, naniniwala tayo na sa kasabihan ni Presidente Ramon Magsaysay, those who have less in law should have more in life. Yes po, Kags Butch. And hence, we are proud to introduce one of our own, a law professor and bar reviewer, a practicing lawyer of his own law firm, Jumrani Law Office, and a GNN program host with Judge Jing Uyenko Nolasco for the top-ranking program, People's Court. Mga kabarangay, let us all welcome Attorney Al Jumrani. Welcome, Attorney. 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 Thank you. Our Kagawad favorite Butch, lawyer. Yes, Mang. Talaga mo favorite. Yes, kasi ikaw lang ang lawyer ng GNN. Siya medyo din naman si Judge Jing. Yes, of course. Thank you very much for inviting me here. It's an honor. At least naunahan ko si Judge Jing. Nauna ako mag-guest dito. Naka-one up po. Kamusta po kayo, Ayun, Attorney? okay naman. Ayun. Ikaw, kamusta? Kasi bira na kita makita. Oo dito. nga po. Ayun. Pero yun, we are busy. Pero syempre, laging may time tayo for GNN. Thank you po. Kaya Thank you so nung much po. in-invite ako dito, I was very happy din kasi yung topic is something that's also close to my heart. Yes. Kasi nga, ay, nagtuturo rin ako ng topic. In fact, nagkaroon din ako ng parang seminar for Lupon members at saka mga ibang barangay officials ng 13 Martires. Well, City, speaking of Cavite. Lupon nga, attorney, kaya namin kayo naimbita sapagkat due to insistent public demand na magkaroon tayo ng abogado sa show to finally talk about yung Lupon taga-pamayapa, yung procedures. Kasi marami sa ating mga kababayan, especially the poor, yung mga, tsaka yung mga malalayong probinsya na hindi ho nila masyadong nagigets. Yes. Yung pag-file ng complaint, halimbawa, sa isang kapitbahay. Pero bago tayo mag-umpisa, nais lang muna nating i-lay down yung foundation ng ating pag-uusapan. Okay. Para mas maliwanagan po tayong lahat sa ating pong pag-aaral ngayong segment na ari. Attorney, ano ang Lupon Tagapamayapa at ang Barangay Conciliation? Ano ba ang aim na rin? Okay. Good question. Thank you, Kagawad Butch. Thank you, Attorney. Well, una-una gusto ko mo rin i-lay down itong misconception. Masabi natin misconception na, no? Kasi sinasabi ng iba na inconvenience itong katarungang pambarangay. Maraming gustong mag-file ng kaso, gustong magreklamo, tapos pag sinabihan na kailangan mong dumaan sa barangay, sasabihin, bakit pa dadaan sa barangay? Hindi naman kayo magkakaayos na. Ang lupo ng itong katarungang pambarangay ay mandatory po ito, no, bago ka makapag-file ng kaso sa court. Mandatory siya, hindi lang dahil yun ang rules ng court, hindi naman ang mga courts ang nag-impose nito, kundi nasa batas po yan. Ang katarungang pambarangay ay unang, ito may kodigo tayo, ay unang inintroduce ng Presidential Decree number 1508 in 1978. Tapos, naging part na siya ng Local Government Code. Ang unang Local Government Code ay ang Batas Pabansa bilang 337. Tapos ang sumunod ay yung inakda ni Senator Nene Pimentel, yung Republic Act 7160 na ang local government code pa rin natin hanggang ngayon. Nandun yan, no? At saka mandatory yan. In fact, maraming mga kaso na na-file sa court na dinismiss dahil walang katarungang pambarangay. So, itong katarungang pambarangay is a system of out-of-court settlement of cases. Bago kasi mag-file ng case sa court, dapat i-exhaust muna. Kumbaga, ubusin muna lahat ng opportunity na makapag-ayos. Pero remember na hindi naman lahat ng kaso ay pwede idaan sa katarungang pambarangay. Only those cases that are subject to compromise. Kaya sa batas ng Civil Code, yung sa Civil Law, ito yung Civil Code of the Philippines, may mga kaso naman na hindi talaga pwede i-compromise. Andyan yung
away ng mag-asawa pagdating sa kasal, no? Yung validity of marriage, andyan din yung mana, andyan din yung support ng children, although yan, medyo subject to ano yan, no? Certain exceptions. Pero as a rule, pagka family cases, like legitimate support, grounds for annulment, legal separation, ganyan, hindi pwede i-compromise. Pero meron din naman, maliban sa civil code, meron ding mga ibang batas na nagsasabi na hindi mo pwedeng idaan sa katarungang pambaranggayan kasi legal question. So, ibig sabihin, ang katarungang pambarangay ay yung proseso kung saan yung mga kaso ay may tsansa na masettle, na magkasundo ang mga tao na hindi na pumunta sa korte. Kasi the truth is, ang dami na pong kaso talaga sa court. At imagine na, ejectment cases lamang. Paminsan, ang ejectment po yan po yung kaso na, halimbawa, meron kang tenant na ayaw umalis or merong pumasok sa property mo na walang permiso, ibig sabihin squatter or informal settler, so gusto mong palayasin, no? Supposedly, that's summary. Ibig sabihin, mabilisan na dapat yan. Pero sometimes it's taking 3 years, no? Paminsan 1 year, nasa pre-trial stage pa rin kayo, tapos the second year, presentation of evidence, tapos there's another year na didesisyonan. Sa korte. Oo, sa korte yan. Pero kung idaan mo yan sa katarungang pambarangay, pwedeng magkaayos na, kung may mga issue sila, pwedeng mag-mediate ang barangay chairman, pwede rin yung pangkat ang tumulong din para makapag-ayos. So, yung 3 years na tinatagal sa korte, pwede baka 30 days, 60 days lamang sa sa barangay, tapos na. So yun ang maganda sa lupon. Pero attorney, correct me if I'm wrong, isa rin sa mga kaso na hindi pwedeng, na pwedeng idiretso na sa korte ay mga criminal cases. Halimbawa, Depende. murder. Yes, Halimbawa, yan. Oo. Halimbawa rin any case na 5,000 above ang, Yes. ang Yun ang ano, yun penalty. ang test. Titingnan mo ngayon yung penalty, if the penalty involves imprisonment of more than 1 year or a fine of more than 5,000 pesos, hindi mo na kailangan idaan sa barangay yan. Diretso ka na sa Diretso. piskal. Sa piskal. Sa piskal. Kasi ang piskal ang magfa-file ng information or kaso sa korte. Ayan mga kabarangay, bago i-mention ni Ate SK May ang procedures, nais po namin sabihin sa inyo na itong barangay, katarungang pambarangay ay napaka-technical. Kaya mamimili ho kayo ng maayos na kapitan sapagkat pag ang kapitan hindi kayo binigyan ng certificate to file action, mabibinbin kayo at halimbawa na personal kayo ng halimbawa lupon, mamili ho kayo ng mga mababait ngayong eleksyon. Kasi damay-damay tayong mga magkakapitbahay po dyan. Correct. Opo, Meron tama lang ako gusto idagdag doon. No? Ang rule kasi is that kung magkasama kayo ng barangay, magkabarangay kayo, or if you are including same city or municipality, dapat idaan mo sa barangayan. So lahat ng kaso involving residents of the same barangay or the same city should go through katarungang pambarangay, except yung mga cases na sinabi dun sa batas, no? So kaya importante na yung barangay chair mo at saka yung barangay secretary, kabisado yung mga yon. Kasi sila mismo sila dapat ang magsasabi sa iyo na okay, hindi ito kailangan idaan dito. Ngayon kasi kung tanggap lang din sila tanggap, tapos ngayon hindi pala kailangan yung katarungang pambarangay. Masasayang lang po ang oras. May mga kaso na may prescriptive period. Halimbawa, ang BP22, ang prescriptive period niyan 4 years. O kung halimbawa, nandun na siya sa 3rd year, no, simula nung nag-bounce yung cheque. Sabihin, 3 years and 8 months. So, sabihin, 2 months na lang. So, ngayon, nung magreklamo na siya, sinabihan siya na, idaan mo yan sa barangay. So, in-entertain ng barangay ngayon. Kasi nga, naging ministerial sa part ng barangay chairman. Sige, i-negotiate natin yan. Oo, at hindi nila naintindihan. Yun ang naging problema. Nung i-final na nila sa piskal, paso na. Paso na. Oo. And therefore, it's important na sinasabi nyo nga na kailangan competent. Competent. No? Pagka-competent, ibig sabihin dyan, may training po sa katarungang pambarangay. Opo. Hindi lang yung barangay chair, pati rin yung barangay secretary na nagdadakit niyan. At syempre yung mga membro Yung ng mga lupon. lupon. Yes, kasi sila din yung mag-a-assist. Mamaya nag-a-assist sila sa isang kaso na hindi naman dapat kino-compromise dahil ang court lang dapat ang mag-decide ng Sayang kaso. oras nating lahat. Sayang oras. At ang mahirap pa dyan, they might end up entering into a compromise agreement that is void. Tulad na halimbawa, maraming nangyayari na
mag-asawa, nag-aaway sila, syempre na-involve ang barangay kasi nga nadadamay yung community. So dinaan sa barangay, ngayon sabi nila, ang gusto ko lang naman, sabi nung lalaki, halimbawa, ang gusto ko lang naman, wag na niya akong pakialaman. Kaya hindi ko na siya mahal, iba na mahal ko. So sabi naman ng babae, sige, okay lang, basta kailangan meron kang sustento sa amin ng 50,000 a month. So ngayon, sabi nung, pumayag, sabi nung barangay, nung Lupon, ito hypothetical lang to sabi doon, sige. Tinatamaan ako. Sige. Sige. Bakit? Hindi, wala, experience, joke wala. lang. So ngayon, sabi ko, sige, para magkaayos na, no? Magkasundo kayo. Gumawa sila kasulatan. Doon sa kasulatan, sinabi, yung lalaki pwede nang tumira doon sa number 2 niya. Tapos si babae naman, babayaran o bibigyan lang ng 50,000 a month. So itong Lupon mo or yung pangkat chair or yung kahit si barangay chair, halimbawa walang alam to ko sa batas, pinirmahan ngayon. Nagkapirmahan. So ngayon, because of lack of legal training or lack of itong idea ng katarungan pambarangay, naging valid kung ano yung illegal. Yan. Kaya importante talaga yung sinasabi niya which na is, kahit dalhin mo sa korte, mali yun. Mali talaga. Oo. Yun yung sinasabing void. Ibig sabihin, from the start, hindi ho pwede sa batas kahit saan yung Correct, yes. Hindi niya pwedeng ipilit na tama. Correct. Opo. Kaya yan din ang danger talaga Opo. ng pagka ang purpose na is para lang matapos na yung away nyo, sige, magkasundo kayo. Kailangan din itong mga barangay chair, barangay secretary, pati yung Lupon members, may training na intindihan din nila kung ano talaga itong katarungang pambarangay. Okay, attorney. At isa rin po sa mga pinakamahalaga ay pati po yung mga kabarangay po natin, alam rin po nila kung saan po sila magsisimula. Kaya nga po ngayon, procedure. iisa-isahin po natin ngayon ang procedure ng barangay conciliation. Unang-una na po dyan, the offended party files his complaint orally or in written form to the Lupon chairman. Okay, that's the first step. Kumbaga, kung ano ang nagpapaset in motion ng katarungang pambarangay, ito yung mag-file ka ng reklamo. Meron po silang form. Kahit na oral yung reklamo mo, wala kang dalang papel, halimbawa, pwede pong magreklamo ka lang, sabihin mo doon, tapos kukunan or isusulat ngayon yung reklamo mo sa isang form. I think it's called Form 1A. Ngayon, nagtanong ako sa ibang mga Lupon, sa ibang mga barangay sa 13 Martires, sabi ko, kayo ba gumagawa ng form o may piniprovide? Yung iba, meron talagang sila na nagkusa na gumawa ng form. Yung iba naman, logbook lang. Ang advice ko lang din sa mga sa mga kabarangay natin, pag nag-file po kayo ng reklamo, kung wala silang form at sa logbook lang, make sure na maayos naman yung sulat. Opo. Kasi later on, baka kakailanganin yan sa court, kailangan mabasa din yung lahat ng mga sinusulat regarding your case. Dagdagan ko lang yung kay Attorney SK, no? Doon po sa mga nagtatanong, okay, pupunta kami sa barangay. Pero saan mismo sa barangay? Pumunta Sino ho kayo po kay ang XO, hanapin? doon ho sa Peace and Order Department ng barangay at doon kayo magpa-file ng statement. Sabi nga ni Attorney, pwedeng nagsasalaysay kayo at sinusulat ng XO. Or kayo na mismo magsusulat. Yes. 1 page na naman yun o 2 page, depende kung ano pong nangyari. Correct. Okay po, maraming salamat po. At ayun na nga po, kapag nakapag-file na po ng reklamo verbally or yun nga po may written po na complaint, ang susunod naman po ay ang barangay captain po natin or Lupon chairman then summons the respondent within the next working day. Correct. Pagka na-file po yung complaint, no, within the following day, kailangan maglabas na po ng summons. Yung tawag na notice to appear. Opo. So, yung notice to appear na yun, sinisend, pinapadala doon sa complainant, pwede rin doon sa, at saka doon, lalo na doon sa respondent. Opo. Okay, speaking of respondent, gusto ko lang po sabihin yung venue. Okay, kasi di ba sinabi natin kanina na pag members or residents of the same city, kailangan dumaan sa katarungang pambarangay. So, if a-file nyo po yan doon sa barangay kung saan nakatira ang respondent. Okay. So, halimbawa, barangay sa city ng Makati, yung complainant mo, taga Bangkal, yung respondent, taga West Rembo. Hanggang ngayon, pwede pa natin sabihin na Makati pa ang West Rembo, no? Okay, pero tagig na siya, sabi ng Supreme Court. Anyway, sige. Ayan, so doon mo i-file ngayon sa West Rembo. Kasi nandun yung respondent. Opo. Okay, ngayon, ang madalas na naging problema dyan is paminsan yung complainant hindi available sa araw ng hearing. Kaya ito advice ko, bago po kayo umalis, pagka nag-file na kayo ng complaint, no,
tanungin nyo na agad sa kalendaryo, kailan kaya ang first hearing. Although hindi po mandatory na bigyan kayo ng notice of hearing on that day na pag nag-file kayo, kasi nga sabi sa rules, the following day pa yun eh. Pero at least may idea ka na kung kailan ang hearing para at least makakapunta ka. Opo. Kasi useless na merong na pwede at makakapunta ang respondent pero wala ka naman. Opo. So alamin nyo na agad kung kailan yung magiging So, first Atty., hearing. follow-up question lang. Paano kung ayaw umattend nung Ayun nga po. Ayan. nasabot ng kinukomplain ko? Respondent. Halimbawa, Respondent. ng Opo. respondent. Kunyari, dinedma, no? Dinedma. Sabi niya, hindi ko nga hinaharap yan, gino-ghost ko yan. Tapos ngayon, pipilitin nyo pa akong harapin yan. Opo. Ganon, no? So, dinedma lang. Pagka ganun po, pagka ang respondent ang hindi umattend, pwede na pong kumuha ng certificate to file action si complainant. Pwede na niya idemanda ngayon si respondent sa court. Opo. At ito yung sinasabi ko, kung na-file na sa court yan, all opportunity to settle it out of court, mawawala, masasayang. Sa kaya, kung doon sa mga kabarangay natin na who will find themselves in that situation, wag po kayong matakot sa summons. Opo. Bakit? Kasi pag nakatanggap kayo ng summons at may sasagutin kayong reklamo, meron din kayong chance na mag-file ng counterclaim laban dun sa nagreklamo sa inyo. Opo. So, Ayun yun. nga po ang sasabihin din po natin sa ating mga kabarangay, if the respondent fails to appear po, he is barred from filing a counterclaim. Yun, Kapag ang complainant naman po ang hindi po nakarating sa summons ay he is barred from filing a seeking recourse in court. Ano po Correct. ibig sabihin nito, Ayun. attorney? Okay, kasi 'di ba sabi nga natin, katarungang pambarangay is mandatory before filing in court. Pag hindi ka umattend, ikaw yung complainant, hindi ka umattend, ang mangyayari, i-dismiss yung kaso mo. So, hindi ka pwedeng mag-file ng case ngayon in court. Opo. Ngayon, hindi mo rin pwedeng sabihin na nagreklamo naman ako pero wala nang nangyari. Hindi, kasi hindi ka rin may issuehan ng certificate of file action. Although, pwede ka naman mag-refile. Ayun. Pero this will go through the same process. Ayun. Ibig sabihin na you will be barred from filing a case in court on that case. Kumbaga, closed na siya, you will have to refile. Okay po. Ayun. Ayan po, maraming salamat po, attorney. Pero bibitinin po muna natin dito ang ating procedures po for barangay conciliation. Mga kabarangay, wag po kayo aalis dahil sa ating next na segment ay itutuloy po natin ang discussion na ito nang malinawan po tayo kung ano po ang step-by-step ng barangay conciliation o katarungang pambarangay. Dito lang po yan sa pagbabalik ng Sa barangay, tayo.